Ang nakaraan. Simula nang iligtas ni Nox si Eleanor sa dragon, nag-iba na talaga ang turing nito kay Nox. Kaya nang manghingi ng tulong ang prinsesa kay Eleanor, hiningi nito na pakawalan si Nox at hindi napakasalan pa ng prinsesa. Iyon ay dahil patuloy na sa pagkilos ang kapatid ng prinsesa na kampon ng demonyo sa mga plano nito na puno ng kasamaan, kaya kailangan na nilang magkaisa para sa ikabubuti ng lahat. Pagpapatuloy. Nakatayo si Eleanor sa harap ng mabangis na puting dragon at sa sandaling iyon ng buhay o kamatayan ay ipinikit niya ang kanyang mga mata habang iniisip sa sarili na tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumawag sa kanya at lumitaw si Nox na nagtatanong kung talaga bang inakala niyang pababayaan siya nito. Nagising si Eleanor mula sa panaginip, biglang napaupo habang hinahawakan ang kanyang dibdib at naisip na naniniwala siyang gusto niya si Nox von Rainhafer at higit pa iyon sa pagkakaibigan lamang. Habang nakaupo sa harap ng salamin at nagsusuklay ng buhok, nagnilay si Eleanor na hanggang ngayon ay nabigo siyang kilalanin at ipahayag ang kanyang nararamdaman, at malamang ay dahil nakasanayan na niyang magsuot ng maskara bilang may-ari ng isang kalakalan. Gayunpaman, inamin niya sa kanyang sarili na sigurado siyang higit pa sa kaibigan ang tingin niya kay Nox, kahit na hindi pa siya talaga nagkaroon ng sinumang kaibigan. Ipinagpatuloy niya ang pag-iisip na kahit sa mga mapanganib na sitwasyon, hindi ito kailanman nawala ng dignidad o pagpapasya, at sa matalas at maganda nitong sining ng pag-eespada, walang anuman sa kanya ang hindi kaakit-akit. Bahagyang tinapik ni Eleanor ang kanyang mga pisngi upang ayusin ang sarili at lalong nag-isip na bukod doon, naalala niyang minsang sinabi ni Nox na wala itong naging dahilan upang kaputin siya sa simula pa lang. Sa pagninilay doon, napagtanto niya na tunay ngang hindi siya kinaputin nito at nagpasya na gusto niya si Nox von Rainhafer. Matapos ang kanyang mga pag-iisip, kinwestiyon ni Eleanor ang sarili kung paano ba siya dapat mapalapit dito at kung paano niya may paparating ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay hinampas niya ang mesa at tumayo ng may determinasyon. Iniisip na ang mga tao ay pinakakaakit-akit kapag ipinapakita nila ang kanilang mga kalakasan at dapat niyang ipakita rito na siya ay isang may kakayahang babae. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Sa loob ng akademya, nag-uusap ang mga estudyante, sinasabing nabalitaan nilang pumanig si Nox von Rainhafer sa prinsesa at ang kanyang pakikipagkasundo sa pamilya ng imperyo ay nakansela na. Kinwestiyon nila kung mayroon bang dahilan para tulungan ng House Rainhafer ang pamilya ng imperyo at nagtaka kung tinalikuran na ba ng angkan si Nox. Idinagdag ng iba na nabalitaan nilang ang paksayon ni Eleanor ang may hawak pa rin ng kalamangan sa rival at merchantry at nagbakasali na ang unang prinsipe pa rin ang mananalo dahil hawak nito ang regency at kapangyarihan sa kasalukuyan. Ang ilan ay nagpahayag pa na mas mabuti pang humingi na lang si Eleanor ng asylum sa ibang bansa. Sa pagkarinig sa mga chismis na ito, naisip ni Nox sa sarili na gaya ng inaasahan, mabilis kumalat ang balita. Nangatuwiran siya na dahil ang dalawang paksayon ay nahahati at naglalaban, natural na nagbago ang kapaligiran sa akademya, na kinasasangkutan pati ng mga guro at matataas na aristokrata. Inisip pa niya na maging ang tatlong emperador ng espada at ang apat na pantas ay nasa sitwasyong nagbabantayan sa isa't isa at nagpasya na sa ganitong mga kalagayan, natural lamang na ang lahat ay maging balisa. Inulit niya sa sarili na ang lahat ay tunay ngang balisa. Natigilan si Nox nang makita niya ang bundok ng mga regalo na nakatambak sa kanyang silid, at malakas siyang nagtaka kung ang lahat banang. Iyon ay regalo mula sa rival merchantry. Sa loob niya, naisip niya na ang halaga nito ay sapat na upang gamitin bilang pondo sa digmaan at kinwestiyon kung ano ang ginagawa ng ganoong bundok ng regalo doon, tinatansya na nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 100 milyong ginto. Tinanong niya kung may nakarinig ba ng balita tungkol kay Eleanor na may nakamamatay na sakit. Iniulat ni Gotree na wala siyang matandaang balita tungkol doon, habang si Rona naman ay nakadilat ang mga mata sa pagkamangha sa mga regalo, at si Prim ay maingat na sinusuri ang mga ito. Si Nox, na nakakaramdam ng kawalan ng magagawa habang pinapanood si Prim na binubuksan ang isang kahon ng regalo, ay nagwika na ang mga regalo ay dapat na ipapamahagi sa lahat. Habang bumubukas ang pinto at patuloy na ipinapasok ang mas marami pang kahon ng regalo, nakatayo si Elina sa may pintuan sa pagkamangha, na nagsasabing ang mga regalo ay hindi kapani-paniwala. Pumasok ang lahat sa silid na puno ng mga regalo, at sinubukan silang pigilan ni Nox, na sinasabing maghintay sila. Si Rona, habang may hawak na gamit,
ay namangha na ang Florera pa lang ay nagkakahalaga na ng mahigit 1 milyong ginto, habang si Alina naman ay tuwang-tuwang napansin na mayroon ding mga pira-pirasong libro at mga sinaunang teksto na iniwan ng mga dakilang salamangkero. Napuno ang silid ng masiglang daldalan habang ang iba ay bumubulalas na nakakatanggap na siya ng matinding suporta, na mayroon pang ang top grade na kagamitan sa alchemy, at may nagbabala kay Elina na huwag basta-basta hahawak ng mga bagay. Sa sandaling iyon, isang bagong dating ang nagsabi na maaari niya itong hawakan dahil may pahintulot na. Marahang tinanong ni Eleanor si Knox kung gusto ba nito ang mga regalo. Idinagdag na ang mga naroon ay kulang pa sa kalahati at ang iba ay darating sa loob ng ilang araw. Kinwestiyon ni Knox kung bakit ito nagpadala ng ganoon karaming regalo. Sumagot si Eleanor na dahil ito sa pagliligtas niya rito. Nagulat si Knox sa loob niya, nagtataka kung iyon lang ba ang dahilan. Ipinaliwanag ni Eleanor na sa kagubatan ng frozen frost trees, kahit noong nahaharap ito sa kamatayan, pinili nitong iligtas muna siya kaysa sa sarili nito. Naalala niya na sinabihan siya nitong pumasok ng mas malalim sa kuweba nang wala ito, at mas makabubuti sana para rito kung iniwan na lang siya. Inamin niya na bilang isang mangangalakal, palagi niyang maingat na kinakalkala ang tubo at lugi, kaya natural lang na inakala niyang iiwan din siya nito. Gayunpaman, kinilala niya na kahit sa harap ng kamatayan, pinili nitong iligtas siya sa pamamagitan ng pagtatapon ng kung anong makikinabang dito. Tinapos niya ito sa pagsasabing ito ang kanyang ganti, na nagpapaliwanag na ang mga regalo ay kapwa-tanda ng pasasalamat at isang uri ng suhol. Matapos marinig ang mga salita ni Eleanor, naisip ni Knox na isang itong apurahang sitwasyon at hindi niya ito masyadong natatandaan, ngunit wala siyang hindi sasabihin para lamang mabuhay. Nagnilay siya na isang ginhawa na nakita ito ni Eleanor sa positibong paraan dahil nailigtas niya ito at ngayon ay nagiging madrama na ito. Inisip din niya na ang mga unit ay pawang mababait, bagaman ang kanilang mga personalidad ay lubhang magkakaiba, na sa kanyang pananaw ay siyang nagpapaganda sa kanila. Tinawag ni Knox ang atensyon ng lahat, sinabihan silang tumuon sandali dahil mayroon siyang sasabihin at ididirekta na niya ito sa punto. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang ipinapaliwanag na alam nilang lahat na ang pagseguro sa paghalili sa imperyo at ang pagsupil kay Prinsesa Penelope ay nagtulak sa unang prinsipe na si Louis at sa Gulf Merchantry na maghanda para sa isang malawakang digmaan. Idineklara niya na sa dahilang ito ay nagpasya siyang tumayo laban sa unang prinsipe na si Louis kasama si Prinsesa Penelope at ang Kalabang Merchantry. Ipinagpatuloy niya na ang Arkheim ay nasa bingit ng digmaan at habang ang digmaan para sa trono ng imperyo ay magsisimula na, mas maraming demonyo ang magpapakita. Nagbabala siya na ang mga nakawala mula sa kanilang mga selyo ay lilikha ng panloob na pagkakahati at pagsasamantalahan kahit ang maliliit na lamot upang magdala ng kaguluhan at sa huli ay lalamunan ang mundo. Sinabi niya na maghahanda siya para sa digmaan laban sa unang prinsipe na si Louis habang sinusupil din ang lahat ng mga demonyong nagdudulot ng kaguluhan, na binibigyang diin na hindi niya gustong gumuho ang Arkheim at hindi na siya makapanunood na lang habang ang imperyo ay nahuhulog sa kawalan ng kaayusan. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang kanilang lakas, ang lakas ng mga kasama na nagtitiwala sa isa't isa at sabay na sumusulong. Gayunpaman, nalinaw niya na hindi siya hihingi ng sakripisyo, na ang pagpili ay nasa kanila, at hindi siya magtatanim ng sama ng loob o mamimilit ng sinuman, na binibigyan sila ng oras para magpasya kung saan sila tatayo. Sa sandaling iyon, napansin ni Knox ang isang tao sa hanay at sinuri sa loob niya si Leon von Marvas. Iniisip na ang House Marvas ay kamakailan lamang nawalan ng patriarka at maraming retainer sa mga alitan sa teritoryo, kaya hindi favorable ang kanilang sitwasyon para sumali sa digmaan. Nagpasya siya na malamang ay hindi papanig si Leon sa kanya, ngunit tiniyak sa sarili na malalim ang tiwala ni Leon sa kanya at ito ang uri ng tao na agad nasasama sa kanya kung ang sarili lang nitong desisyon ang masusunod. Sa pag-alala sa mga salita ng mga nakapili ng sumunod sa kanya, naalala ni Knox na sinabi nilang dapat na silang namatay sa Chotters, ngunit nabigyan sila ng bagong buhay dahil sa kanya, at nais nilang bayaran ang utang na iyon. Ipinilit nila na wala nang dapat isipin pa at tiyak na sasama sila sa kanya, idinagdag na kung kailangan niyang sumulong, gagawin din nila, at ang mga mula sa silangan ay palaging susunod sa kanya. Sa kabila ng pagtanggap ng ganoong suporta, nagpasya pa rin si Knox na bigyan ang lahat ng pagpipilian.
Iniisip na ang ilan sa mga natitirang tauhan ay nagpahayag na tatayo silang kasama niya. Ngunit kahit magbago ang isip nila, hindi niya sila pipigilan, dahil ang desisyon ay sa huli ay pagmamay-ari ng bawat unit. Napagtanto niya na ngayon na ang oras para gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Habang nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan, nakatayo si Nox sa tabi ng bintana habang magkakros ang mga kamay sa likuran, malalim ang iniisip. Sinuri niya na ang puwersa ng unang prinsipe ay hindi gaanong kakilakilabot, at ang kapangyarihang puhunan ng GOP Merchantry ay magkatulad din. Ngunit ang pinakamalaking banta ay ang demonyong tao na si Rick, na ang Demon Squad ay lubhang mapanganib at masyadong malakas para harapin ang mga regular na sundalo, na nangangahulugang ang mga casualty ay malamang nahihigit sa inaasahan. Nagpasya siya na kailangan niyang panagutan ang kasalukuyang sitwasyon at humanap ng paraan upang malutas ito upang maprotektahan ang kanyang buhay bilang Nox von Reinhofer at ang kanyang mga kasama. Nag-isip din siya na ang larong kilala bilang Inner Lunatic ay maaaring isang tutorial na idinisinyo upang tulungan siyang makibagay sa mundong ito at mabuhay. Biglang lumitaw ang isang status window na nagpapalam sa kanya na mayroon siyang isang hindi pa nababasang sulat sa kanyang mailbox. Nagtaka si Nox sa sarili kung tunay nga ba itong sulat. Sa pagbabasa nito, nalaman niya na ang nagpadala ay bumabati kay Yukshan, pagkatapos ay nagpahayag na marahil ay maayos na tawagin siyang Nox von Reinhofer ngayon, at ipinaliwanag na salamat sa kanyang lumalagong lakas, mas maraming katotohanan tungkol sa mundo ang maaaring may hayag. Inamin ng nagpadala na hindi pa nila masasabi ang lahat sa kanya, humihingi ng kanyang pag-unawa, dahil bahagi rin ito ng pangakong nakatali sa mundong ito. Iminungkahi nila na malamang ay naramdaman na ni Nox na ang mundo ay unti-unting nagbabago at dahil sa kanya, ang mga bagay ay gumagalaw patungo sa isang masayang katapusan. Gayunpaman, nagbabala sila na kahit ang pinakamasayang sandali ay may mga anino at ang orihinal na daloy ng mundo na alam niya ay nagsisimula ng masira, na nangangahulugang haharap siya sa hindi mabilang na mga variable sa lalong madaling panahon. Humingi sila ng paumanhin sa paghahatid ng karamihan ay nakababahalang balita, ngunit idinagdag na pinadalhan nila siya ng isang bagay na kapakipakinabang at umaasa na gagamitin niya ito ng maayos, tinitiyak sa kanya na palagi silang nasa panig niya. Habang ang sulat ay kusang nasisire sa kanyang kamay, nahulog si Nox sa malalim na pag-iisip, nagninili na ang mundo ay patungo sa isang masayang katapusan habang ang daloy nito ay nagiging baluktot. Nahinuhan niya na ang nagpadala ay nasa sitwasyon kung saan hindi sila makapagbahagi ng maraming impormasyon gaya ng pinatunayan ng nakatago at baluktot na pangalan. Naalala niya na nabanggit ng nagpadala ang pagpapadala ng isang bagay na makatutulong. Lumitaw muli ang status window na nag-aabiso sa kanya na mayroong kasamang artifact at nabigyan siya ng trade draw ticket. Pagkakita sa isang lottery-like machine na lumitaw, nagwika si Nox sa loob niya na sa wakas ay oras na para sumikat ang kanyang lock stat. Habang inaabot ang lever, naisip niya na dahil sagad ang kanyang lock stat, tiyak na mararamdaman niya ang epekto nito, kinwestiyon kung ito ba ay laro o realidad. Nakangiting may kumpiyansa, nagtaka siya kung ano ang lalabas, napapansin sa mga bola sa loob ng makina, may isa sa partikular na kumikinang ng maliwanag. Abangan!